Magsipahinga po. Ikaw, Kristo, ang humirang upang kami maging bayan ng pari at haring banal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil na siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal mong kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Parang wala naman akong kausap. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Pwede po ba batiin muna natin ang isa't isa ng magandang gabi? Magandang gabi po sa atin. At kahit ngayon pa lang, pwede bang pakisabi na sa iyong katabi, Happy Fiesta! Mas malakas, Happy Fiesta! Happy Fiesta po. Papasalamat po ako sa inyong kapilya na nag-anyaya po sa akin magdiwang ng banal na misang ito sa ika-8 araw ng inyong nobenaryo. Ang tawag po sa gabi ito ay Ante-Vesperas. Ante-Vesperas. Ano ibig sabihin nun? Araw bago ang Vesperas. Bukas ay Vesperas, ang fiesta, at ang fiesta nyo ay sa darating na linggo. So, ilang araw na lang po ay magdiriwang na tayo ng fiesta ng ating mga patron, si Saints Peter and Paul. Ako po si Father Paul Wu. Ako po ay mula sa Diocese of Caloocan, Assistant Parish Priest ng Mary Help of Christians Parish sa Diocese of Caloocan, sa Maypaho, Caloocan City. Ito po ang aking unang pagkakataon na makapagdiwang ng banal na misang ito sa inyong kapilya. Kaya maraming salamat po. Purihin natin ang Panginoon. Maganda po yung ating gospel sa Sunday na ito from the Gospel of Matthew chapter 10 verse 37 to 42. Ano po ang pwede nating makuhang aral dito? Ito po kasing gospel na ito, ang tawag po dito ay yung tinatawag na missionary discourse of Jesus between Him and His apostles. Kung kayo ay nagsisimba every Sunday, nasusubaybayan nyo sa Gospel of Matthew,
kung paano tinawag ni Jesus yung kanyang 12 apostles, tapos binibigyan niya sila ng mga habilin. So when they go on a mission, merong mga habilin ang ating Panginoon. At ito po yung pagnilayan natin sa araw na ito. Nararapat lang dahil ang ating mga patron ay mga apostol ng ating Panginoon. Si San Pedro bilang apostol sa Roma at si San Pablo bilang apostol ng mga Hentil. The apostle to the Gentiles and the prince of the apostles, Saints Peter and Saint Paul. Una, sabi po dito ng ating Panginoon sa opening line ng ating gospel, sabi po niya, ang umiibig sa kanyang ama o sa kanyang ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Whoever loves his father or mother more than me is not worthy of me. Minsan, pinakinggan ko doon, parang nakakaskandalo eh. Parang sinasabi ni Jesus, huwag mong mahalin yung nanay at tatay mo. At sa katunayan, kapag binasa natin yung version ni St. Luke, ang sasabihin doon ni Jesus ay, whoever does not hate his father or mother, brother or sister, husband or wife, cannot be my disciple. Ano ba ang ibig sabihin dito ni Jesus? Ibig sabihin ba niya na kailangan i-hate natin yung pamilya natin? Baka mamaya pag uwi niyo, mamaya sabihin niyo sa asawa niyo, honey, I hate you. Kasi sabi ni Father, makapatay tayo. Ano ibig sabihin dito ni Jesus? Kailangan ba talaga kamuhian natin yung mga kapamilya natin? Minsan naman talaga nakakamuhi talaga yun. No? Minsan, yan nakakainis eh. Kung sino pa minsan yung kapamilya mo, minsan sila talaga yung nakakabwisik sa buhay mo. Pero sabi dito ni Jesus, whoever loves his father or mother more than me is not worthy of me. What does Jesus mean here? Simple. Gusto ni Jesus, bago mo mahalin ang iyong pamilya, dapat siguraduhin mo, mahal mo siya. Amen? Bago mo mahalin ang pamilya mo, siguraduhin mo, mahal mo muna ang Diyos. Simple. Minsan kasi we are too focused on our families and there's nothing wrong with that. Pero baka mamaya nakakalimutan na natin ang ating pananampalataya sa Diyos. So sobrang pagtuon natin sa ating mga pamilya. Meron tayong kasabihan sa English, family first. Diba? Kapag kami problema, family first. Unahin mo ang pamilya mo, family first. But today, Jesus is telling us, no. Before you put your family first, you need to put God first. Unahin mo ang Diyos. At kapag inuuna mo ang Diyos, mas lalong magiging maayos ang pagsasamahan ninyo sa inyong pamilya. Amen? May kasabihan din tayo, blood is thicker than water. Unahin mo daw ang mga kadugo mo. Blood is thicker than water. But today, Christians as we are, baptized Christians, baptized Catholics, and by virtue of our baptism, that's what St. Paul is trying to tell us in our second reading today. Sabi ni St. Paul, by virtue of our baptism, we become sons and daughters of God. That only means that we belong to a huge family. Na kapag tayo'y bininyagan, nagiging miyembro tayo ng mas malaking pamilya, ang pamilya ng Diyos. Yes, blood is thicker than water, but today, Jesus is telling us, baptismal water is thicker than blood. Mas makapal ang ating ugnayan bilang isang pamilya ng Diyos bago natin pagtuunan ang ating mga sariling pamilya. Brothers and sisters, kung gusto mong umunlad sa buhay mo, unahin mong lagi ang Diyos. Amen? Gusto ko yung salitang yun unlad. Spell nyo nga unlad. U-N-L-A-D. May kahulugan yan. Unahin mong lagi ang Diyos. At kapag inuuna mo ang Diyos, uunlad ka sa buhay mo. Amen? Second reflection, sabi dito ng ating Panginoon, ang hindi nagpapasad ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ibig sabihin, ang isang tagasunod niya marunong magtiis ng hirap. Marunong magpasad ng krus. Ano ba ang mga krus mo sa buhay mo? Ano ba o sino ba yung mga krus mo sa buhay mo? Yung nagpapabigat sa iyo. Yakapin mo yan.
Buhatin mo yan. Dahil yan ang magdadala sa iyo sa buhay kabanalan. Amen? Naalala ko tuloy isang kwento, merong isang lalaki, nagsimba siya, tapos pag uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng asawa niyang babae. Pagkakita niya sa asawa niyang babae, niyakap niya, tinaas niya, binuhat niya, inikot-ikot niya. Nagulat yung babae, sabi sa kanya, honey, 25 years na tayong kasal, nagsimba ka lang ngayong araw, ang sweet-sweet mo na sa akin. Ano bang sabi sa simbahan? Sabi kasi ni Father, buhati ko daw ang krus ko. Ayan, binuhat kita. Na makita ko ikaw ang krus sa buhay ko. Pabigat ka sa akin. Sino ba ang mga krus natin? Well, today, Jesus is telling us, embrace those cross. We do not glorify suffering. What we do is we offer our own suffering. Ang isang Kristiyano matiisin, kayang tiisin ang mga hirap at pasakit na pinagdadaanan niya sa kanyang buhay. Sino ba dito ang walang problema? Sino ba dito ang walang pinapasang suliranin sa kanyang buhay? Kahit naman kami mga pare, meron din kami mga problema. Alam ko kayo din. Bilang Kristiyano, dapat natututo tayo yakapin ang ating mga krus at sumunod sa Kanya. Amen? Marunong pa ba tayo magtiis? Minsan kasi, hindi na tayo nagtitiis eh. Bigla-bigla na lang tayong sumusuko. At sorry to say this, pero yan ang napapansin ko sa mga kabataan ngayon. Marami sa ating mga kabataan, parang nawawalan na yung value ng sacrifice, pagtitiis, konting kibot, susuko agad, konting problema, bibigay agad. I think this is now the time that we should go back on the basic formation of our young people. Nakakatakot yung mga narinig dating balita ngayon. Kaya nang pumatay ng mga minor de edad, lumalakas ang loob nila. Dahil alam nilang hindi sila makukulong. Palagay ko, hindi yan naturuan. Kaya kung isisi sa video game, kailangan ng values formation. Kaya sana sa mga kabataan, yung mga bata ba dito? Mga sakristan. Iba kasi pa, senior na. Mga lolo. Mga bata, makinig kayo ha. Matutong magtiis. Tutong magtiis. Kaya ba magtiis? Oh. Yan ang natutunan ko nung bata ako. Huwag na magreklamo. Kung anong ulam na inihain, kainin. Amen? Bawat butil ng bigas na inihain, pinaghihirapan niya. Isa kasi, pag gulay, ayoko rin talaga kainin. Lalo na pag isda. Buti na lang, in-invite niyo ako dito. Nung nalaman ko kung saan yung chapel, sabi ko, saan ba yung chapel na yan? Malapit pala sa Banawe. Marami akong mga gustong kainan dyan, yung mga hotpot. Minsan, magtiis tayo. Ang isang tao ay matiisin, may kalalagyan sa langit. Amen? Panghuli, sabi dito ni Jesus, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Beautiful words. Whoever receives you, receives me. And whoever receives me, receives the one who sent me. Tinatanggap ba natin ng Diyos sa buhay natin? There is an English word for that. And the English word for that is hospitality. Sabihin nyo nga po, hospitality. Pagtanggap. Kaya ba nating tanggapin ng Diyos sa buhay natin? Sa mundong ito na puro panghihinala sa ating kapwa, ang bumabagabag sa atin, na minsan hindi mo malagay, pati ang bag mo, sa likuran mo, di ba, sa upuan, kasi baka yung nasa likod mo, habang nagdadasal ka, kinukupit na. Ang hirap pagtiwala sa panahon natin ngayon. Pero sinasabi ni Jesus sa atin, let go of those biases.
Tanggapin. Tanggapin ang bawat isa. Yan ang panalangin ko para po sa inyo, mga taga dito sa Chapel of Saints Peter and Paul, that you will learn how to accept one another amidst of your failures and shortcomings. Marami tayong kahinaan. Pero sa kabila ng mga kahinaan natin na yun, tinatanggap pa rin tayo ng Diyos. Si San Pedro, mahina din siya. Di ba nga siya pa yung nag-deny kay Jesus 3 times? Di ba siya pa yung nagduda kung kaya ba talaga maglakad ni Jesus sa tubig? Maraming sinasabi itong si San Pedro. Pero sa kabila ng kanyang pag-uugali, kanyang pinili siya ng ating Panginoon. Sinundan niya si Jesus at tinanggap siya ni Jesus. Si San Pablo, kala niyo ba magaling na tao to? Nagsimula siya bilang pagano, Saulo ang pangalan niya. Nung hindi pa niya nakikilala si Jesus, mamamatay tao siya. At sa katunayan, the first martyr of Christianity by the name of Stephen, the first martyr, sino nagpapatay? Si Saulo. But at a certain moment of his life, he had experienced conversion. Nagbago ang pananaw ni Saulo at naging Pablo siya. Bininyagan siya at naging Pablo. So from being a Saul, murderer, he now becomes Paul, the apostle to the Gentiles. Pumunta sa mga pagan territories, mga hindi katanggap-tanggap sa lipunan, at doon pinakilala niya si Jesucristo. Our patrons are models of inclusivity. And if your patrons are models of inclusivity, then we, their parishioners, should also be inclusive to one another. Amen? Hindi natin kailangan ng isang simbahang exclusive lang para sa mga donor, mayayaman, at mga righteous na tao. Ang simbahan ay bukas, lalong-lalo na sa mga makasalanan, mga mahihirap, na naghahanap ng presensya ng Diyos sa buhay nila. That is the very theme of what Pope Francis is telling us about synodality. Walking together, accepting one another, tinatanggap ang isa't isa. Amen? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo ngayon, tanggap kita? Ayaw niyo sabihin, no? Tanggap kita. Tanggap tayo ni Lord. Kahit ano pa tayo. Kahit sino pa tayo. Amen? Di ba yan ang kanta ng classic song ni Ray Valera? Mahilig kasi ako kumanta. Kantahin ko, okay lang. Marami dito ka-edad ni Ray Valera. Di ba sabi dun sa kanta ni Ray Valera, mahal kita, basta mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging sintonado ka. Ulitin natin, ha? Ready. Mahal kita maging sino ka man. No? Mahal tayo ni Lord, maging sino pa tayo. Tanggap tayo ni Lord, maging sino pa tayo. Amen? Happy Fiesta po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang